Kabanata 3. Ang tukso at ang pagkahulog. Ang kabanatang ito ay batay sa Genesis 3. Muli, isang magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Sa ating pong pag-aaral ngayon ay ating pong tatalakayin, pag-aralan at tuklasin ang pamumuhay ng ating unang mga magulang doon sa Harden ng Eden. Ano po ba ang nangyari? Ano po ba ang mga tukso na ginawa ni Satanas upang ang ating mga magulang ay mahulog sa kasalanan? Tara, samahan niyo po ako sa pagtuklas sa katotohanan ito. Hindi na malaya upang mag-alsa ng himagsikan sa langit. Ang galit ni Satanas laban sa Diyos ay nakasumpong ng isang bagong bukiran sa pagpapanukala, sa pagpapabagsak sa lahi ng sangkatauhan. Ibig sabihin, nung nakita niya ang ating mga magulang na nakatira sa halamanan ng Eden, ay nakasumpong siya ng isang bagong bukiran na kanyang matutukso at mahulog tulad ng mga anghel. Sa kagalakan at kapayapaan ng banal na mag-asawa sa Eden, ay nakita niya ang katiwasayang wala na sa kanya magpakailanpaman. Dahil alam po natin, tulad sa ating napag-aralan nakaraan, dahil sa paghihimagsik ni Lucifer, naging Satanas siya at pinaalis siya sa langit. Kaya sabi dito, nakilos ang inggit. Nagkakaroon na naman siya ng inggit sa ating mga magulang. Ipinasya niyang himukin silang sumuway. Ay talagang kakaiba si Lucifer. Kanya na namang susubukan o himukin silang sumuway. Kaya ipinagpasya niya at dalhin sa kanila ang paggawa at parusa ng kasalanan. At ang gagawin pa niya, kanyang papalitan ng kanilang pag-ibig ng pagkawalang tiwala at ang kanilang mga awit ng pagpuring paghamak sa kanilang manlalalang. Sa ganoong paraan, hindi lamang niya mailagay ang mga nilalang na walang kasalanan sa kalagayang tulad ng sa kanya, malalapastangan pa ang Diyos at magkalilikha pa ng kalungkutan sa langit. Ulit. Dahil po, nung nagawa niyang naghimagsik, nagkaroon ng inggit sa nag-iisang anak ng Diyos. Nagawa niyang tuksuhin din ang ibang mga anghel at nagkakaroon ng unang kalungkutan sa langit. At naisipan din niya ngayon na kung magkasala ang ating mga magulang, ay tulad ng dati, magkakaroon na naman ng lungkot doon sa kaharian ng langit. Ang una nating mga magulang ay hindi pinabayaang walang babala tungkol sa panganib na kinakaharap nila. Inihayag sa kanila ng mga anghel ang kasaysayan ng pagkahulog ni Satanas. Ibig sabihin, merong babala. Binigyan sila ng babala na kung sila'y mahulog sa tukso, ay merong panganib nga kanilang kinakaharap. At ang kanyang panukala upang sila'y pabagsakin, inihayag ng lubos ang lakas ng banal na pamahalaan na sinisikap ng prinsipe ng kadiliman na ibagsak. Hindi nagkulang ang Diyos sa ating unang mga magulang. Binigyan ng babala, katulad din sa ating ngayon. Napakaraming babala ang ibinigay ng Diyos. Ganon din pala sa ating mga magulang, na kung sila ay sumuway, kung sila ay magpapadala sa panunukso ni Satanas, matalo sila, ay mayroon pong panganib na kinakaharap. Patuloy po tayo.
sa pamamagitan ng pagsuway sa mga matuwid na utos ng Diyos. Si Satanas at ang kanyang hukbo ay nahulog. Ganun na lamang kahalaga noon para kay Eva at kay Adan ang pangangailangan upang igalang ang kautusan na sa pamamagitan noon lamang na iingatan ang kaayusan at katarungan. Ang kautusan ng Diyos ay kasing banal ng Diyos. Kaya nga, tinatawag siyang banal na Diyos. Dahil ang kautusan niya ay ganun pala kapantay sa pagiging kasing banal din niya. Kung banal ang Diyos, banal din ang kautusan. Iyon ay pagpapahayag ng kanyang kalooban, isang pagkakasulat ng kanyang likas, ang pagpapahayag ng banal na pag-ibig at karunungan. Ang magandang kaayusan ng mga nilalang ay nakasalalay sa pagkakatugma ng lahat ng bagay, may buhay o wala, sa kautusan ng manlalalang. Ang Diyos ay nagtatag ng mga utos para sa pamamahala. Tulad din sa ating bansa. Kung wala ang utos, ay anong mangyayari sa ating bansa? Magulo. Kaya itinatag ng Diyos ang kanyang utos para merong kapayapaan sa kanyang pamamahala. Hindi lamang ng mga nabubuhay na nilalang, kundi pati ng lahat ng paggalaw sa lahat ng mga bagay sa kalikasan. Ang lahat ay nasa ilalim ng nakatakdang kautusan na hindi maaaring sirain. Dahil kapag masira po, kahit pa ang atin pong kalikasan, marami pong ebidensya na nung atin pong pininsala, sinira ang kalikasan, ay nagbibigay ito rin ng kasiraan sa buhay ng tao. Ngunit, bagaman ang lahat ng mga bagay ay nasa ilalim ng batas ng kalikasan, ang tao lamang sa lahat ng naninirahan sa lupa nasa ilalim ng kautusang moral. Kaya tayo binigyan niya ng 10 utos upang maging mapayapa ang ating buhay. Sa tao, na siyang huli sa lahat ng nilalang ng Diyos, ipinagkaloob ang kapangyarihan upang maunawaan ang kanyang mga hinihiling, maunawaan ang katuwiran at pagiging mapagpala ng kanyang kautusan. At ang banal na pananakop nito sa kanya at sa tao, kinakailangan ang hindi humahapay sa pagsunod. Kailangan po tuloy-tuloy ang ating pagsunod sa kautusan ng Diyos. Iyon ay kailangan ng tao. Tulad ng mga anghel, ang mga naninirahan sa Eden ay inilagay sa isang panahong pagsubok. Ang masaya nilang kalagayan ay mapapanatili lamang kung sila ay magiging tapat sa kautusan ng Diyos. Sila ay maaaring sumunod at mabuhay o sumuway at mamatay. Dahil nga, hindi ginawa ng Diyos tayo. Ganun din ang mga anghel na isang robot. Lahat tayo ay meron pong pagpili kung tayo'y susunod o susuway. Sila ay ginawa ng Diyos na mga tumatanggap ng maraming pagpapala. Subalit, kung kanilang hindi pahalagahan ang kanyang kalooban, siya na nakapagpalaya sa mga anghel na nagkasala ay makapagpapalayas din sa kanila. Ang pagsuway, ang magkakait sa kanila ng mga pagpapala niya at nakapaghahatid sa kanila ng kalungkutan at pagkawasak. Ibig sabihin, kapag ang ating unang mga magulang ay hindi nakasunod sa kalooban ng Diyos, sa kanyang kautusan, ay pwede ring mapalayas sa harden. Kaya sa ating ding panahon ngayon, binigyan tayo ng sapat na kautusan ng Diyos upang sa ating ikakakabuti sa ating pamumuhay sa mundong ito. Pero kung hindi natin magawang sumunod sa kanyang kautusan, ang mangyayari din sa ating kapatid ay hindi rin natin matamo ang buhay na walang hanggan. Naway
tulungan ng bawat isa na tayong lahat ay makasunod sa kalooban o sa kautusan ng Diyos upang matamasa natin ang alok ng ating Panginoong Hesus na buhay na walang hanggan, at tayo din ay kanyang pinaghandaan ng mansyon doon sa bayan ng langit. Narinawa ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay atin pong matatanggap. Muli, magandang araw po sa ating lahat.